Kumusta mga ka-DDS? Bali, samahan niyo akong panoodin itong bagong pahayag ni Secretary Sal Panelo. Ito po'y tungkol kay Maria Ressa na idinimanda ng libel. Diyan po sa sala ni Judge Reynelda Estacio Montesa. Ito po kasi, kaya ito umani ng kontrobersya kasi ito naman si Maria Ressa. Palagi niyang kinokonek yung kanyang pamamahayag di umano na critical of the President or his administration, na yun ang dahilan kung bakit siya dinidemanda. Dinimanda siya tungkol dun sa violation dyan sa Securities and Exchange Commission na hindi naman daw 100% ang may-ari ng Rappler. Ngayon naman daw, dinimanda siya nitong si Mr. Keng. Bakit naman daw siya dinimanda ng 5 years after o 6 years after the fact? Pero alam po niyo, binasa ko yung desisyon eh. Ang kwento pala nun, makinig ka Maria, nag-publish yung isang reporter mo ng libelous article. Ibig sabihin, anong libelous? Gumawa ka ng artikulo na sinabi mo ron na itong taong ito, si Mr. Keng, isang drug lord. Pagkatapos involved pa sa murder, drug trafficker pa. Ang dami mong sinabi doon, yung isang reporter nila. Ngayon, nung mabasa daw po ni Mr. Keng, sangayon sa kanyang testimonya, kinausap niya rin ang abogado niya na mag-file kagad sila ng libel case. Sabi rin ng abogado niya, huwag na, mahirap kalaman ng media. Hayaan mo na lang, tanggapin mo na lang. So, siya naman daw, tiniis niya na lang. Ang problema daw, after 5 or 6 years, nirepublish yung article sa online, sa website ng Rappler. So, nung makita niya raw yun, o di, kumonsulta siya ngayon doon sa brad nating si Nards de Vera, Sigmaro. So, sabi naman daw ni Nards de Vera, ayusin na lang natin, kausapin na lang natin. Mahirap talaga kalaban niyang media. Madalit sabi, hinanap niya raw po yung isang kaibigan ni Maria Ressa na si Marites Vitug, at nagbigay naman daw ng, kung madali sabi, binuksan. Abay, maniwala ba kayo, lahat ng mga pakiusap, ng demand, kasi po, sinabi ni Attorney De Vera, hindi naman totoo yan, yung sinasabi niyong intelligence report ng PDEA. Eto may certification kami, na hindi totoo yung sinasabi niyo na involved siya sa drugs. Pati yung sinasabi niyong involved siya sa murder, wala mang demanda sa kanya, wala. Kung baga, mali kayo. Kaya pwede ba, mag-retract naman kayo, kaya bigyan niyo yung side namin. O yun naman pong Rappler, nakiusap sa kanila, inabot ng 7 buwan, wala. O kung kaya naman si Mr. Keng, ano naman gagawin niyo? O edi siyempre magdidemanda kayo. Alam po ninyo, ang sabi ng court, magaling po yung desisyon. Ibig sabihin, meticulous. Inisa-isa niya yung mga issues. Sabi niya, lahat ng elements ay present. Ano yun? Unang-una, yung allegation na siya isang murderer, trafficker, okay, isang masamang tao, hindi totoo. Defamatory talaga yun. Malisyoso. Sabi niya. Pangalawa, may publication. Meron ko narinig kanina isang abogado. Hindi ko na babanggitin ng pangalan. Nagdudunong-dunungan eh. Sabi niya, yan namang sinasabi nilang nirepublish. Hinanap ko naman yung website ng Rappler. Wala naman doon, hindi naman lumabas doon. Ay nako, abogada, alam mo, yung ebidensya sa court, inamin ng Rappler na may publication.
na nirepublish nila sa website noong May 29, 2012 at in-update nila ng February 19, 2014. So, puro naman kabalbalan yung sinasabing wala daw sa website. Inamin na nga sa hukuman eh. Kasi po pag dyan sa trial, meron tinatawag na agreement para hindi na kayo, hindi nyo nabista. No? Anong inaamin mo? Amin mo ba ito o hindi? O sige, amin, may publication. So, admitted yung publication. So, second element is present. Number 3, meron bang malice present o malisyoso ba? Sabi ng court, meron. Bakit? Kasi, yung pong source nung Rappler ay intelligence lang daw, kumbaga according to intelligence reports. Kung yun lang ang sasabihin mo, sino ba yun? Saan ba yun? Pinakita nga ngayon ng PDEA na hindi totoo. Walang ganon. Hindi ka, in other words, sinasabi ng court, hindi ka kasi nag-verify. At hindi lamang yan. Alam mo na ngang mali at pinuntahan ka na ng mga abogado, nag-usap-usap kayo 7 buwan, hindi ka pa rin nag-retract. Tapos yung isang reporter mo, gumawa na sana ng article on the side ng King para sabihin na hindi totoo, hindi nyo naman pinablish. At ang excuse nyo, kasi maraming mas importanteng balita. Kung madali sabi, kitang-kita po ng hukuman na malisyoso na nga yung article mo at hindi totoo, hindi ka na nga nag-verify at nalaman mo na nga hindi totoo, hindi ka pa nag-retract. Meron namang pakiusap sa iyo hanggang may demand na sa iyo, formal demand, hindi mo pa rin ginawa. O di ibig sabihin, talagang may malis. Ano pa? Ang sinasabi dito, committed through the computer system. Kasi po yung libel, supposed to be in writing at dyan sa radyo. Pero may bago po tayong cybercrime na pwede ng online. Nasa website eh. Gaya nga na sinabi natin eh. Inamin nyo eh. Inamin nyo na talagang karoon ng publication. Paano? Isa pa, sabi ng hukuman, kasi ang excuse po nila Maria Ressa, sila naman daw, walang masamang intensyon. Sabi naman ng hukuman, ang problema sa inyo, hindi naman kayo nag-testify, kayong dalawa, yung reporter at ikaw. Nag-file sila ng demurrer to evidence. Yung pong demurrer to evidence, fina-file yon ng defense kung tapos na yung prosecution, yung taga-usig. At sasabihin ng defense, Your Honor, dismiss nyo na to. Wala namang ebidensya eh. Dininay ho yun, sabi ng court, dininay yun. At sinabing, sufisyente yung ebidensya na nag-commit kayo ng krimen. Kaya dapat, since alam mo na mabigat yung ebidensya pala, dapat nag-present ka rin ng ebidensya mo to refute, to debunk the allegation. Hindi kayo pareho sumipot to, di ba kayo? Kaya ngayon, eto na. Dumating ang desisyon ng hukuman. Ang problema, eto naman si Maria, rinig ko naman kanina, ito raw ay devastating sa kanya. Ito raw ay pagkitil sa kalayaan. Eto na naman tayo, mga kalayaan daw ng pagpapahayag. Alam po ninyo, yung desisyon ng korte citing the case of Tulfo, yung kaso ni Erwin Tulfo yon. At ang nag-desisyon doon sa Tulfo versus People, nagkataon naman ng brand din natin, si Justice Presbitero Velasco, another Sigma Ron. Nag-retire na po siyang justice. Ang sabi po ng hukuman, si Justice, or rather si Judge, sino ba itong judge ito? Judge Reynalda Estacio Montesa, citing this case tungkol sa freedom of expression. The right of every person to freedom of speech is a right guaranteed by our Constitution. Yung tama naman siya doon. Yung pong karapatan sa pagpapahayag ay isang karapatan na garantisado ng saligang batas. At ito'y
itong karapatan nito, pwede mong sabihin, ang hindi ka natatakot, nababalikan ka o paghihigantihan ka. The right of the press, sangayon kay Justice Presbytero Velasco in that case, cited by this judge now, ay the right of the press to freely report news and opinion without undue restraint is guaranteed no less. And these rights are imbued with vast powers to advance the common good, to effect change and influence the minds of others in the hope of building a society. Ito raw pong karapatan ng pagpapahayag. Talaga ito'y malawak para ma-advance nga yung tinatawag na common good para sa kabutihan. Kasi kung wala tayong karapatang pagpapahayag, hindi natin alam kung mali ang ginagawa ng mga opisyales o ng gobyerno o ng isang institusyon. Kaya mabuti rin yun. Pero etong sabi naman ng Supreme Court na sinasite po ni Judge Montesa, Reynalda Estacio Montesa. This freedom, when abused, can sow animosity and engender divisiveness and resentment that may lead to disorder and chaos. Ito raw pong kalayaan na ito. Pag inabuso mo, nagtatanim ka ng unang-una, nagtatanim ka ng kasamaan. Magtatanim ka ng paghati-hati. Magtatanim ka ng galit at puot. Kasi, inabuso mo nga. Kaya nga na nangyari kay King, siniraan mo ng siniraan. So, sabi ng court, sa mata ng tao, si King ay naging isang masama. At pati yung kanyang pamilya ay naapektuhan. Sapagkat alam po naman natin dito sa Pilipinas, pag isang miyembro ng pamilya ay nailathala sa media na masamang tao, tama man o mali, talagang pati pamilya damay. Kaya nga po binigyan ng ang daming danyos na binigay. Moral damages, meron. Exemplary damages, meron. O incidentally, yung pong punishment nga pala ay minimum of 6 months and 1 day, maximum of 6 years. Mabuti nga, 6 years. Ibig sabihin, pwede ka pa sa probation. And sabi pa po ng court, ito mahalaga po ito, para doon naman sa mga journalists, mga reporters. Ang sabi ng Korte Suprema, Justice Presbytero Velasco speaking at the time, those who would publish under the aegis of freedom of the press must also acknowledge the corollary duty to publish responsibility. To show that they have exercised their freedom responsibly, they must go beyond merely relying on unfounded rumors or shadowy anonymous sources. Sinasabi po ng Korte Suprema na sinite naman ng judge. Yun daw pong nagpapahayag at ginagamit ang kalayaan ng pagpapahayag, kinakailangan kilalanin nyo rin na kayo'y meron ding malubang tungkulin. Kailangan responsable kayo. Kinakailangan ipakita nyo na hindi lang basta pinapahayag nyo, narinig nyo lang yung chismis, hindi naman yung verify, inilalabas nyo na kagad. Ay hindi po ba? Alam nyo po nung nagpa-practice tayo, yung pong mga kasong controversial na hawak ko noon, sinasadya kong patagalin para mawala yung media. Kasi lahat ng mga kaso natin noon, nahawak yung media, pinapakita na guilty yung mga kliyente natin. Talagang, pati yung mga hukuman, whether you like it or not. So yun na nga no. Kung meron kayong reaction sa video na napanood nyo, comment nyo lang sa baba ng video. DDS, stay safe, stay at home.
We heal as one.